pong sandali, tayo po ay makikinig ng mensahe ng Panginoon. At laging pinapatagalog na lang natin. Nahirapan din tayong nais ko pong mangaral sa word na pagbangon muli. At alam ko, mensaheng ito ay hinanda ng Diyos para sa iyo. At hindi ko alam ang iyong kalalagayan, ikaw lang ang Diyos na nakakalam, pero merong hinandang mensahe ang Panginoon sa iyo upang muli kanyang palakasin, upang kanyang tulungan, at upang ituwid ang ating isipan. At pero gusto ko pong dalhin sa salitang English, yung Proverbs chapter 24, verse 15 to 16. Don't lay in wait, wicked man, against the habitation of the righteous. Don't destroy his resting place. For a righteous man falls 7 times and rise up again. Yun po ang sabi ng Bible. Tatayo uli siya. Kaya pag-uusapan po natin ang isang mga bagay na hindi po maiiwasan sa pagiging Kristyano. Ang salitang madapa. Ang salitang makakaranas kang mabigo. Ang salitang panghihinaan ka ng loob. Ang salitang magugulumihanan ka. Pero ngayon pong sandali, ito hindi po natin masyadong pag-uusapan yung ating nararanasan. Pagkos ang pag-uusapan din natin ngayon ay tayo'y laging bumabangon sa kabila ng marami po tayong pinagdadaanan. Sa kabila ng marami pong labanang pagiging Kristyano. Nandyan ang mundo, nandyan ang dyablo, iba't ibang problema na gustong magpatigil sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang kaisipan ng isang taong matuwid, siya ay babangon uli. Siya ay magsisimula uli. Hindi niya tinatanggap ang kanyang kalalagayan, bagkus siya ay lumalakas upang muling tumayo para makapagpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Sabi po ng Job chapter 5, verse 19, nakalagay po dyan, He will deliver you in 6 troubles. Yes, in 7, no evil will touch you. Dahil sabi ng Bible, for a righteous man, 7 times. Minsan po makakaranas tayo ng almost 7 times na atake ng kaaway. Dahil sabi po ng Job, ay merong almost 6 troubles na ipapauna muna sa iyo ng kaaway bago kanya hawakan. Ipapauna po muna lagi ng kaaway ang mga kaguluhan, and then sa kaduluduluhan, sa kapito, ay gusto niya nang ikaw ay hawakan at kontrolin. Pero nangako ang Diyos na kahit may dumating sa iyong 6 na sunod-sunod na problema, pero sa kapito, hindi kanya pwedeng hawakan. Yan ang nagagawa ng ating paglilingkod. Kaya mapapansin po natin, mga minamahal, ay tila baga parang ang nangyayari sa atin ay mga suliranin at atake na ito'y sunod-sunod. At sa pagkasunod-sunod na ito, ay nararanasan po natin minsang panghinaan ng loob o mabuwal o tayo'y mawalan ng gana o kaya tayo ay nawawalan ng pag-asa. Pero sa kaduluduluhan, ang sabi ng Panginoon sa 7 times, and rise up again. Tatayo uli. If you read the Job chapter 5, 19 to 27, nandun po yung 6 troubles na pwede pong maranasan ng tao. First ay yung kagutuman. Second is war. At meron pong minsan tayo nararanasan na wala tayong paano matutugunan ng pangangailangan araw-araw. Wala ka lang ang pera, may digmaan pang espiritual. Hello? Kapos ka na, pero meron pang digma ang espiritual. At sa pangatlo, nandyan po yung mga bulaang pamimintang sa iyo. Kasinungalingan ng kaaway. Siya'y bubulong sa iyo, maririnig mo ang tinig ng kaaway. At yung tinig na yun, yung minsan, ang nagiging dahilan upang ikaw ay panghinaan. At sunod po nun yung tinatawag na distraction. Merong mga kalamidad na hindi natin inaasahan na darating. If you read Job chapter 19:27, that's King James Version. And then merong mga danger, beasts of the earth,
Ito'y yamang in hope that is a physical na pakipag-usap, pero ako'y nangungusap sa spiritual. Na nandyan yung beast, nandyan yung antichrist, nandyan yung mga danger sa ating buhay. At panguli pong mararanasan po natin ay makakaranas tayo ng unsafe sa ating pong dwelling, sa ating bahay, na meron pong trouble sa loob ng tahanan. If you read the whole chapter 15, 5:19 to 27, can you imagine na sa paglilingkod din po ni Job, nung siya po ay nagtapat sa Panginoon, ano po yung nangyari sa kanya? Sunod-sunod na mga problemang dumating po kay Job. Pero merong isang bagay na hindi pwedeng gawin si Satan kay Job, ay walang iba, huwag mo siyang papatayin, huwag mo siyang hahawakan. Pwede mong kunin lahat sa kanya, pwede mong alsin lahat sa kanya, pero ang buhay niya ay huwag mong kikitilin. At itong taong itong, kung babasahin natin sa kasaysayan, napakaraming pinagdaanan ni Job, pero sa kauli-uli ang talata ng Biblia, si Job ay nakabangon muli. Kahit maraming problema, kahit nawala ang lahat sa kanya, kahit sunod-sunod ang pagsubok na kanyang pinagdaanan, siya ay nakabangon muli. At nais kong sabihin ngayon pong hapong ito, hallelujah, alam ko, marami kang pinagdaraanan. Alam ko, merong sunod-sunod na nagaganap sa iyong buhay. Pero makakabangon ka uli. Yan ang dapat mong maunawaan, na tayo'y naglilingkod sa Diyos at minsan hindi maiiwasan. Pero ang isang taong matuwid, siya'y babangon kahit sunod-sunod ang mga problemang dumaraan sa kanyang buhay. Yan po ang meron po ang mga anak ng Diyos. Na can you imagine, yung 6 na suntok ng kaaway, pwede ka nang ma-knock-out. Pero, hallelujah, mayroong lakas na nagmumula sa Diyos. Somebody say amen. At ito pong pag-uusapan natin in Proverbs chapter 24, verse 15. Ano yung goal ni Satan? Ano yung goal ng kaaway sa atin? As sabi ng Bible, don't lay in wait, wicked men, against the habitation of the righteous. Don't destroy his resting place. Merong goal ang kaaway sa atin. Ang goal ng kaaway kung bakit may sunod-sunod na suntok ang kaaway sa iyo. Ang goal ng kaaway kung sunod-sunod na nangyayari sa iyo, dahil gusto niyang mawalan ka ng resting place. Every problem, every demonic attack in spiritual, ang number 1 na atake dyan ay walang iba kundi ang ating kapahingahan, ang ating kapanatagan, ang ating kapayapaan. At meron tayong resting place na gustong wasakin ng kaaway ng masama. Gusto niyang mawalan ka ng isang lugar na matatakbuhan mo pag ikaw ay pagod na. Gusto ng kaaway mawalan ka ng isang lugar na pag ikaw ay nangihina ay mayroon kang matatakbuhan na kapahingahan. At yan ang ating pag-uusapan. Gusto ng kaaway na wala ka ng matatakbuhan, kundi ikaw ay magiging mapagal, ikaw ay mapapagod, at ayaw kanyang mapahinga sa mga problemang pinapadala niya sa iyo. Kaya inaatake po ng kaaway ang ating resting place. Gusto ng dyablo mawala ang iyong kapahingahan. Gusto ng dyablo mawala ang iyong dwelling place, na gusto niya ang bawat tao sa mundong ito ay walang tigil na mapagod, mamblema, manghinawa, manglupaypay. That's why Satan ay lagi pong umaatake sa iyo, dahil gusto niyang ikaw ay mawalan ng resting place. In Isaiah 32:17, we receive the resting place dahil ang gawa ng katuwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katuwiran, katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Ang bayan ko ay maninirahan
sa isang mapayapang tirahan, sa mga ligtas na tahanan at sa matahimik na lugar ng kapahingahan. Ano po ang goal ng ating Diyos habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa? Tayo'y mabuhay ng payak. Tayo'y mabuhay ng may kapanatagan. Na hindi tayo nabubuhay lagi sa pag-aalala, nabubuhay lagi sa kagulumihanan, kabigatan ng loob. Dahil nung tayo po ay natutong gumawa sa katuwiran ng Diyos, nag-ani tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, nag-ani tayo ng kapanatagan sa ating buhay, nang nakilala natin ng ating Panginoong Kristo, tayo po'y nakaranas ng katiwasayan sa ating buhay. Binigyan tayo ng Diyos ang dwelling place. Binigyan niya tayo ng isang lugar upang ikaw sa oras ng mga problema ay meron kang matatakbuhan, walang iba kundi sa piling ng ating Panginoon. At mababasa po natin yan, meron pong almost 6 biblical resting place na binanggit sa Bible. Number 1 is the promised land sa Kanaan, nung sa lumang tipan. Ang Israel ay nasa Egypt. Binubugbog sila, inaalipin sila, pinapahirapan sila. At nangako ang Diyos, bibigyan ko kayo ng Kanaan. At doon kayo mamamahinga. Doon ko kayo ibibless. At natanggap nga po nila ito noong panahon ni Josue. At na-experience sila talaga yung tunay na blessing and peace sa kanilang buhay. Dahil ang Diyos ay laging nangangako sa atin. Kahit tayo'y maraming problema, ang pangako ng Diyos ay isang panatag, payapa na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa na resting place sila ay walang iba kundi ang Ark of the Covenant and Temple. Sabi nga ng Chronicles 28 verse 2, yung Ark of the Covenant, yan ay tungtungan ng Diyos. Diyan siya tumatayo, diyan siya tumutungtong, sabi ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan po ng templo, sa pamamagitan ng church, pag pumunta na ang tao sa simbahan ng Panginoon, nakakaroon po siya ng house of rest. Nagkakaroon po ng kapanatagan pag may bahay ng Diyos. Sa lugar pong ito, dito po natin nare-receive yung kapahingahan, yung kapanatagan, yung tiwasay na pag-iisip. Pangatlo na binigay ng Diyos na rest, walang iba kundi Sabat. Nagbigay ang Diyos ng isang araw na para siya'y sambahin. At sa pamamagitan ng pagsamba, tayo po'y nakakaranas ng kapahingahan. Subukan niyo pong sumamba ng sa Espiritu at katotohanan kahit po kayo bigat na bigat. Pero mararamdaman niyo sa inyong puso na mga lahat ng suliranin ay nawawala. At walang pang-apat, walang iba kundi sa ating Panginoon na nangako siya pag lumapit kayo, lahat ng nahihirapan na bibigyan ng lubha ay bibigyan niya ng kapahingahan. Kaya sa pamamagitan ng pagpunta sa church, paglapit sa ating Panginoon, nakakaranas tayo ng resting place. At sa ikalima, yung walang iba kundi God's presence. Sa pamamagitan ng presensya ng Diyos, nakakaranas tayo ng kapahingahan na para bang pag tayo po'y sumasamba, para tayong hinehele, tayo kinukomfort ng banal na Espiritu. At ang kauli-ulian niya po doon, walang iba kundi sa piling na ng Diyos sa langit, na doon po yung final and everlasting rest natin mula rito sa mundong ito na punong-puno ng struggle. At tayo pong mga anak ng Diyos ay naabot ng salita niya. At sa pamamagitan nyo, nagkaroon tayo ng dwelling place, nagkaroon tayo ng kapahingahan sa ating Panginoon. Pero may problema, mga minamahal. In Psalms 37, verse 32, evil men set an ambush for the godly and try to kill them. Ano po ang sabi po ng Psalm sa NET version? Na tayo pong nabubuhay sa kalooban ng Diyos, merong kaaway na aambushin ka. Merong kaaway, sabi ng Peter, na nag-aabang upang tanggalan ka ng kapahingahan sa Panginoon. Kaya ang atake ng kaaway is number 1 goal ay kanyang alsinin sa iyong isipan o hindi ka makapunta sa bahay ng Diyos, hindi ka makasamba, hindi ka makapakinig dahil ang gusto niya ay mawala
yung desire mo na pumunta sa pahingahan ng ating Panginoon upang sa iyong tahanan ay batbat ka lagi ng kaguluhan, ng isipin, ng kabigatan at kawalan ng pag-asa. Kaya ang ginagawa po ng kaaway, siya'y nag-aantay upang ambushin ang mga anak ng Diyos. Galing ka sa lugar na ito, nakatanggap ka ng kapahingahan sa Panginoon, nakatanggap ka ng kapayapaan sa Panginoon, pero mamaya hindi mo alam, nandyan ang kaaway ng Diyos upang ikaw ay kanyang i-ambush. Kaya nung araw ng linggo, full charge ka, blessed na blessed ka, pagdating ng Monday, na-ambush ka ng kaaway. Nawala yung peace, nawala yung vision, nawala yung pangarap mo sa Panginoon at nawala yung dapat mong gawin para sa gawain ng Panginoon. Hindi po naunawaan ng marami pong gagawin ang kaaway upang mawalan tayo ng desire na pumunta sa resting place. Ang gusto ng kaaway ay wasakin ang ating paglilingkod, alsin ang kapahingahan, wasakin yung ating resting place. Wasakin niya yung prayer. Wasakin niya yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Wasakin yung pakikinig mo ng salita ng Panginoon. Wasakin ang iyong pagsamba. Wasakin ang iyong pagpapatuloy. Dahil kung wala ang mga bagay na yan, hindi ka makakapagpahinga sa piling ng Diyos. Kaya meron pong atake sa ating worship. May atake sa ating prayer, may atake sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, may atake sa pangarap mo sa kaharian ng Panginoon. At yan ay wawasakin ng kaaway. Bibigyan ka niya ng sunod-sunod na trouble. Para saan? Upang mawalan ka ng gana na mamahinga sa ating Panginoong Diyos. At marami na pong mga anak ng Panginoon ang wala ng kapahingahan sa kanilang buhay. Sila'y batbat ang sunod-sunod na mga pasanin at sila'y nawawalan na ng pag-asa at ang pangitain na binigay sa kanila ng Diyos, yung dapat nilang gawin para sa Panginoon ay hindi nila makita kasi natabunan na ng mga problemang sunod-sunod at sila ay nanglulupaypay at sila'y nanghihina at sila'y napapagod dahil pakiramdam nila ay hindi na nila kayang magpatuloy. Wala silang mapagpahingahan, wala silang mapagsilungan, wala silang lugar kung saan sila makakasumpong ng kapayapaan dahil winasak na nga ng kaaway ang kanilang prayer, winasak na nga ng kaaway ang kanilang devotion, winasak na nga ng kaaway ang kanilang paglilingkod, winasak na nga ng kaaway lahat ng kanilang ginagawa sa Panginoon at sila'y nabubuhay puro sa kabigatan na lamang. Hindi ko alam, pero baka ang mensahe ito para sa iyo. Pero nais ko pong sabihin uli, minsan ba ng paksa natin ay hindi tungkol sa struggle. Dahil sabi ng Micah chapter 7, 8-9, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, hello, sabi ng Bible, ang kaaway ay natatawa sa iyo. Ang kaaway ay nagagalak sa nangyari sa iyo. Ang diablo ay natutuwa nung ikaw ay tumigil na sa prayer. Natutuwa ang diablo nung hindi ka na nagbabasa ng Bible. Natutuwa ang diablo nung hindi ka nag-evangelism at wala ka nang ginagawa, hallelujah, sa gawain ng Panginoon. Pero ang mentalidad ng salita ng Diyos, kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako man ay nadapa, muli akong babangon. Kung ako man ay nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Ano po ang kaisipan ng tunay na naglilingkod sa Panginoon? Alam niya na merong naganap, alam niya na merong atake, alam niya na sunod-sunod ang kaaway, pero ang nasa isipan niya, oo, ako'y nadaya ngayon, oo, nawala ang prayer ko, oo, nawala yung puso ko sa paglilingkod, pero babangon uli ako, ako'y maglilingkod uli, ako'y gagawa uli sa kaharian ng Diyos. Yun yung heart na dapat hindi mawala sa isang Kristiyano na sa kabila ng maraming problema,
sa kabila ng sunod-sunod ang suliranin na dumarating sa'yo, meron ka dapat kaisipan, babangon ako uli at dudurugin kita. Parang pelikula na yun na. Hello? Kaya sabi ng Bible, narito po yung pangyayari sa Israel. Ang kaaway ay natutuwa sa kanila dahil wala na ang lahat sa kanila, wala nang templo ng Diyos, wala na lahat sa kanila. Pero sabi nila, oo, nadapa man ako, nagkamali man ako, na nawala yung heart ko sa paglilingkod, pero babangon uli ako, ahayo uli ako, gagawa ko sa kariyan ng Panginoon. Oo, nasa kadiliman ako, pero tatanglawan uli ako ng Diyos para makahakbang uli. Kaya nais ko pong hamunin kayo, mga minamahal. Alam ko po sa paglilingkod po natin ay marami pong problema. Pero babangon ulit tayo sa paglilingkod. Ilang beses man tayong nadapa, babangon ulit sa paglilingkod. Marami man pong nangyari at naganap sa iyong buhay. Huwag kang titigil. Bumangon ka. Tumayo ka uli. At humakbang uli sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Sabi po sa verse 9, titiisin ko ang galit niya sa akin sapagkat nagkasala ako sa Kanya. Ano po ang nangyari kung bakit po nadapa? Sa kadahilanan din po minsan hindi lamang problema, bagkus tayo'y nagkasala. Nagawa na naman natin yung ating napagsisihan. Nagsisi ulit tayo. Nagawa na naman natin. Nadapa na naman tayo. At ang Diyos pinapalo ang kanyang mga anak. Pero sa kanyang puso, tinatanggap niya, tinitiis niya ang pagtutuwid ng Ama. Alang sabi ng Bible, magtitiis ako hanggang sa pagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Kaya meron pong spiritual na pagkadapa, somebody say amen. Walang born again na hindi nadapa. Hindi lang isang beses. Napagsisihan mo na, nagawa mo ulit kasalanan. And then bumangon ka ulit. Pero after a month, after a week, narito ka na naman, lupay-pay ka na naman, nadapa ka na naman. Pero magkaiba yung mampang ibabaw at yung bumabangon. Alam niya sa sarili niya na siya nagkamali. At tinitis niya yung pagsuswito ng Amang nasa langit sa kanya dahil alam niya yung mali niya. Yung mapang ibabaho, pakiramdam niya lagi sa sarili niya, wala siyang ginagawang pagkakamali at hindi siya deserve doon sa mga pangit na nangyayari sa kanya. Pero yung isang taong alam niya yung pagkakamali, alam niya kung saan siya nadapa, alam niya rin kung saan siya babangon. Hello? Alam niya kung saan siya nadapa at alam niya kung saan siya babangon. Anak ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, na kung tayo po'y nararanasan na laging nadadapa, sasabihin ako sa iyo, bumangon ka uli. Ulitin ko, walang born again na hindi nadapa. Minsan nga po, sa pagkakadapa natin ng sakit, tayo po'y nagtutumulin na gumawa sa karya ng Diyos. Ginawa natin lahat. And dulo, madadapa lang pala tayo. Pero alam niyo po yung mentalidad na nadapa. Pagbata, pagbata ang nadapa, sabihin ng kanyang tatay, bumangon ka. Aalalayan siya ng tatay. Kasi batang Kristyano eh. Pero pag malaki ka na, born again, matured ka na, marunong ka nang bumangon ng sarili mo. Hello? Marunong ka nang bumangon sa sarili mo. At darating ang panahon, makikita muli ang kanyang pagliligtas. Marami po kasing kakaproblema nung siya'y nadapa, ayaw niya nang bumangon. Marami pong born again nung siya'y nadapa, ayaw niya na uling bumangon. Andyan po ba kayo? At gusto niyang manatili sa kanyang pagkakadapa. Pero ang isang matuwid na tao, sabi ng Bible, nadapa man ako, na-backslide man ako, nawala man ako sa ministry, babalik ako.
Babangon ako. Magpapatuloy ako. At ito po yung nangyari sa Israel. Gusto nilang bumangon. In Proverbs chapter 24 verse 16, sapagkat kung ang isang taong gumawa ng tama, sa isang salin nito, ay bumagsak ng 7 beses, siya ay tatayo muli. Ngunit ang masama ay ibabagsak ng kalamidad. Meron 2 uri ng tao at 2 Christian tayong pag-uusapan. Number 1, pag ang isang tao ay very wicked, iba yung nadapa, nakakatayo, pero yung iba yung ibinagsak ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Dahil sa kanilang kasamaan o kasalanan na kanilang ginawa at pagmamataas sa harapan ng Diyos, sila ay ibinagsak na sa pamamagitan ng kamilidad. Pero ang isang Kristiyanong nadadapa sa troubles, minsan dahil sa pagsuway, pero ang kanyang puso ay magpatuloy. At sa kanya pong pagpapatuloy, mga minamahal, na kahit 7 times na po siyang nadapa, tumatayo uli siya. Hindi ko alam kung ilang beses ka nang nadapa, pero nagpapasalamat ako kung bakit ka narito dahil gusto mong bumangon. Hello? Gusto mong bumangon dahil ayaw mong manatili sa pagkakadapa. Ayaw mong manatili doon sa iyong kalalagayan. At sa iyong pagbangon, ikay muling tatakbo sa iyong resting place. Ulitin ko, ang goal ng kaaway ay yung sandali ay wasakin ang iyong resting place upang ang buhay ng isang tao, isang Kristiyano ay mabuhay lagi sa kabiguan at sa kaguluhan. Pero makinig po kayo, kahit wasakin ng kaaway ang iyong kapahingahan, ikaw ay willing uling itayo ito. Kahit wasakin ng kaaway, nawasak niya yung schedule mo sa prayer, devotion, and anuman yung ginagawa, you are willing again na establish yung bagay na sinira ng kaaway sa iyo. Katulad po na nangyari sa Bible in Book of Nehemiah, winasak po ng Babylonia, ng Assyria ang kanilang lugar, wasak ang wall, wasak yung templo, pero merong Nehemiah, merong Zorobabel at ilang character sa Bible na sila ay ginamit ng Diyos upang itayo yung mga bagay na winasak ng kaaway, upang ang bansang Israel ay meron uling dwelling place sa kanilang mga buhay. Kaya ang isang tao na nakaranas ng pagkawasak ay hindi siya magnanasang manatiling wasak, bagkus anuman ang winasak ng kanyang kaaway ay muli niyang bubuuin uli. Naalala ko po ang ministry ito ay this coming 2006 ay 6 years na po tayo sa ministry dito sa Lucena. At marami pong ginawa ang kaaway para wasakin ang gawain ito. Marami po siyang ginawa. Marami po siyang winasak na buhay ng mga workers. Maraming na backslide. Maraming inambush ng kaaway. Pero kitang-kita ko yung mga righteous bumabalik, bumabangon uli, at gusto ulit sumamba sa Diyos. Na kahit minsan ay napatagal na nawalay sa Panginoon, pero sa kanyang puso, babalik ako sa paglilingkod. Nandyan po ba kayo? At muli niyang gustong hakbangan yung mga dati niyang ginawa nung una, umasihigitan niya pa yung kanyang ginawa. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ulitin ko, minsan may ataking mangyayari sa atin na magpapaguho ng ating pananampalataya. Pero every time na ang kaaway ay sunod-sunod, nakatake sa aking buhay, sa aking spiritual, sa aking pagpapastor, o papasok ako sa prayer room, Lord, babangon uli ako. Mag-i-evangelize uli ako.
Gagawin ko yung kalooban mo. At ako'y mamamahinga sa iyo. Tinanggal po ni Satan yung prayer sa church. Pero bumangon ang church uli para manalangin. Tinanggal ni Satan yung devotion at babangon ng church para sa devotion sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinanggal ni Satan yung evangelism. Pero bumabangon ngayon ang church para sa kaluluwa ng tao. Dahil anuman ang gawin at wasakin ng kaaway, ang kaisipan ng mga naglilingkod sa Diyos, wasakin mo man ito, muli namin itong itatayo. Alsin mo man ito, muli kaming babangon. Kaya maraming beses po na inattempt ng kaaway sa iyo at sa akin na wasakin ang iyong paglilingkod. Pero gusto kong sabihin kung bakit ka naririto. Gusto kong malaman bakit ka naririto. Yung pagparito mo ay pagbangon mo. Na kahit ikaw ay punong-puno na katulad ng testimony ni Brother Arman, may anak siyang seaman, meron siyang pinapaaral na anak, siya ay gwapong tricycle driver lamang. O ay paano mapagkakasya? At ang kaaway, ginugulumihanan siya. Pero nagtagumpay siyang pumunta sa bahay sambahan sa kadahilanan na kahit sa kabila ng sunod-sunod na problema na ginagawa ng kaaway, nang ibabaw sa kanya ang tumayo uli, bumangon uli, at tumakbang papunta sa kanyang kapahingahan sa gawain ng ating Panginoon. Wala po, alam niyo po ba, majority na pumupunta sa church, may problema. Majority yan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, wala ka bang problema? Wala kang labanan? Diba? Kung marami yung katabi mo at wala, bigyan mo. Wala kang problema, bigyan kita. Gusto mo? Diba? Pumupunta po tayo sa gawain ng Diyos. Kanya-kanyang kwento ng buhay. Kaya minsan, pag nagtitestimony dito, pahalalaan ng problema. Di ba? Minsan pagpapasok sa pintuan ng simbahan, parang mga kinayumos ang mga muka. Sa kadahilanan, nung pumunta ka kasi rito, napagsasapak ka na ng jablo. Inatake niya ang iyong financial, inatake niya yung relasyon mo sa iyong pamilya, sa sambahayan. Marami naganap, may mga problema na nararanasan ka. Pero praise the Lord, narito ka. Tumatayo pa din. Akala nyo yung mga musisyang yan ay mga walang problema yung mga yan. Kami baga mga pastor ay walang problema. May problema din kami. Pero sa kabila ng mga problema, yun tumatayo pa din, bumabangon pa rin para sa gawain ng Diyos. Kasi ang problema yan ay hindi magpapabagsak sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may problema ka? Ako din. Di ba? Kanya-kanya tayong problema, pero ulitin ko, babangon. Babangon. And Psalms 37 verse 24, kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya ay tutulong. Bago tayo, kakunti lang tumisahin ito, small encouragement. Ano sabi ng Bible? Meron pong mga problema na hindi natin kaya talaga sa sarili natin at tayo'y babangon ng atin lamang. May mga naranasan ako sa paglilingkod na alam ko sa sarili ko na hindi na ako makakabangon pang muli. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na kayang makapagpatuloy pa. Alam ko sa sarili ko I reach my limitation. I know sa sarili ko na hanggang dito na lang ako, Lord. Matindi yung atake ng kaaway sa akin na parang sa aking puso at sa akin sa sarili. Na Lord, kaya ko pa bang makapagpatuloy? Kaya ko pa bang magbukas ng mga gawain? Kaya ko pa bang makapag-pioneer ng church? Kaya ko pa bang mag-uwi ng soul? Lord, wala na. Wala kaming malaking supporter sa church. Wala kaming kahit anong bagay na meron para itutuloy yung iyong mission. Pero nagpapasalamat ako sa akin, Diyos, na kung hindi ko kayang bumangon, ibinabangon niya ako. Na minsan may mga senaryo na hindi mo na kayang makapagpatuloy, pero ang Diyos
ay nariyan sa iyo at tutulungan ka para bumangon pang muli. Na kahit minsan ikaw'y nabuwal, pero ang Diyos ang magbabangon sa iyo. Ang ating Panginoon ay nariyan sa iyo, na alam ng Diyos na hindi mo na kaya pang tumayo, alam ng Diyos na hindi mo na kayang makapagpatuloy, pero alam ng Diyos, hallelujah, kanyang gagawin sa iyo. Alang sabi ng salita ng Panginoon, mabuwal siya, babangon sapagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Meron po tayong pagtayo at pagsisimula uli, hindi na po sa pamamagitan ng aking lakas, hindi na po sa pamamagitan ng iyong kakayanan, dahil you already give up, you'll already na, hindi mo na alam sa sarili mo na kaya ko pa ba itong pagsubok na ito. Pero bakit ka naririto ngayong hapon? Kasi binangon ka ng Diyos na kahit ayaw mo na at ikay nalupaypay at wala ka ng lakas at nawasak ng marami sa iyo, pero bakit ka naririto ngayong hapon? Kasi mismo ang Diyos ang tumulong sa iyo para makapagsimula uli. Mismo ang Diyos ang nagbangon sa iyo para makaakbang ka uli. Alam ng Diyos na pagod ka, alam ng Diyos di mo kaya, pero tutulungan ka niya. Anak, bangon! Marami pang tao ang kailangan makarinig ng salita ko. Anak, bangon! Dahil marami pang bayan ang kailangan makarinig ng salita ko. Kailangan mong maunawaan na minsan binabangon ka ng Diyos. Sumuko ka na, pero ang Diyos natin na hindi sumusuko. Hindi ibig sabihin na sumuko ka, papayag ang Diyos. Hallelujah, nagkakamali ka. Dahil kahit sinabi mong ayaw mo na, pero gusto pa rin ng Diyos na magpatuloy ka at gagawin ng Diyos, siya ay kikilos sa iyong buhay at muli niyang palalakasin ang iyong espiritu at itatayo ka uli sa kabila ng kakatapos mo lamang ng problema, pero humahayo ka na uli. Nagpupunta ka na uli sa church, nagpe-pray ka na uli sa kabila ng kakatapos lang ng mga labanan. Sa kadailanan, hindi na po sa iyong sariling lakas. Kung ako lang po mga minamahal, alam niyo po ba na napakahirap mag-conduct ng isang independent church? Wala kang ka-fellowship na pastor, wala kang bishop, walang magbibigay sa iyo ng support, 1,000 pesos. Kung ano lang po yung ibigay sa gawain ng Diyos, yung pinagkakasya namin. Biyaya talaga lang ng Panginoon, binigyan niya talaga lang kami ng kakayanan na magtipid. At minsan tinatanong ko, paano ka pa nakakapagpatuloy? Paano pa nagagawang tumulong sa kabilang ikaw ang nangangailangan ng tulong? Kailangan mo laging palakasin ang iyong mga kapatid sa Panginoon, pero ikaw din ay nangangailangan ng lakas. And I realize, nakatayo si Pastor Mac sa pulpitong ito dahil mismo ang Diyos ang nagbangon sa akin. Mismo ang Diyos itinayo muli sa kabila ng maraming labanan, sa kabila ng maraming rejection, sa kabila ng maraming naranasan sa paglilingkod, sa kabila ng walang support. Nakakatayo po ang inyong pastor dahil sa Kanya. At kung bakit ka makakatayo, alam kong ikaw ay nanghihinawa na minsan. Hindi mo alam kung minsan hindi mo na gustong pumunta sa church. Pero may sasabihin ako sa iyo, itatayo ka pa rin ng Diyos. Ibabangon ka ng Diyos kahit ayaw mo na. Kahit punong-puno ka ng problema, mapunta ka pa rin dito. Dahil itatayo tayo ng Panginoon. In Ezekiel chapter 37, 12-14, dito ako magtatapos. Kasi inyo, maikli lang ito eh. Dito po yung panahon na ang Israel ay dry bones na. Napangarap ko ito na minsan. Kaya nga magpahayag ka. Sabihin mo ang pinapasabi ko. Dito ang Israel ay wala nang kakayanan maging bansa uli. Dahil sila ay na-capture na ng Babylon. At wala na silang kakayanang makabangon pa uli bilang isang bansa. Pero sabi ng Lord, mag-preach ka. Ibubukas ko ang inyong libingan
ibabangon ko kayo. Nabasa niyo po ba? Tinawag na po silang patay na bansa at that time. Pero sabi ng Panginoon, Ezekiel, magpahayag ka sa bansang Israel. Dahil minsan pa ang iyong kamatayang kilalalagyan ay bubuksan ko. At ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Uulitin ko po ang mensahe ng Panginoon. Number 1, ang kaisipan ng isang Kristiyano kahit maraming atake ay bumangon uli. Even 7 times na siya'y nadapa or many times siya'y babangon uli. Pero merong mga nangyayari sa isang born again o sa isang Christian, problema na napakahirap ng maibalik. Mahirap ng ma-restore, mahirap ng makapagsimula uli, mahirap ng humakbang uli. Pero merong lalaki na inutusan ng Diyos na mag-preach. At ang sabi ng Lord, mag-preach ka. At habang nag-preach ka, ibubuksan ko ang libingan nila, sign, they are spiritual na patay. Sila ay wala ng, pag sinabing patay, ay wala ng kakayanang gumalaw, mabuhay, humakbang at umuwi. Patay. Somebody say amen. Pero sabi ng Diyos, alam ng Diyos na ang kalalagayan natin, we are already dead. Patay na ang paglilingkod ko. Wala na akong ministry, wala na akong vision, wala na lahat sa akin. Ako ngayon ay narito sa isang lugar na walang pag-asa. Pero may mensahe ang Panginoon sa iyo ngayong sandali. Ibabangon ka niya kahit ayaw mo. Muli niyang ibabangon yung namatay mong ministry. Muli niyang ibabangon yung patay na pananampalataya at babalik ka sa iyong resting place. Alam ko na nawala ka doon sa presensya ng Diyos sa napakahabang panahon dahil ang Israel ang kanilang dwelling place, doon ang kanilang kapahingahan at nawalay sila ng napakahabang panahon. Gusto nilang bumalik sa presensya ng Diyos, gusto nilang sumamba uli sa presensya ng Diyos, pero sila ay isang patay na bansa na at wala na silang kakayanang bumalik sa Panginoon. Pero narito ang mensahe ng Panginoon na alam ng Diyos na hindi ka makakabalik, mismo siya ang magbabangon sa iyo at ibabalikan niya sa kanyang presensya, ibabalikan niya sa kapuspusan, ibabalikan niya sa iyong kaloob at sa iyong pangitain, ibabalikan ng Diyos sa iyong kapahingahan. Alam ng Diyos na matagal nang hindi mo nararanasan ang kanyang kaluwalhatian at ngayong sandali nais kong sabihin, ibabalik ka ng Diyos sa iyong lugar, ibabalik ka ng Diyos sa iyong pagpapala, ibabalik ka ng Diyos sa mga bagay na nawala sa iyo, mga blessing na hindi mo nakamtan ay muli mong makakamtan, kapahingahang nawala ay mararanasan muli. Ibabalik ka ng Diyos sa kanyang kapahingahan at lahat tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! At sabi ng Diyos, ibabangon ko kayo. Kaya kung meron pong mga problema hindi mo kaya, tumawag ka sa Diyos. Lord, ang laki ng problema ko, hindi ko na kayang tumayo. Lord, pagsak ang income, Lord, paano ko magagawa? Hallelujah, ang ministry. Pero tumatayo pa rin kami na nangangaral ng salita ng Diyos dahil binabangon kami ng Panginoon sa kabila ng aming nararanasan. At nais ko pong sabihin sa iyo, iuwi ka ng Diyos sa kanyang bayan. Minsan ang hirap na pong mabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Sino nakakamiss sa kapuspusan? Hallelujah, kailan ka huling napuspos? At minsan gusto mo nang bumalik sa kanyang presensya pero ikaw ay spiritual dead. Hindi mo kayang bumangon. Hindi mo na kayang mag-pray. Ang Bible, hindi mo na kayang mabuklat. At you are hopeless. Hindi mo na alam ang gagawin. You are physical present, pero you are spiritual na patay. Hindi ka makabalik sa iyong dwelling place, sa presensya ng Diyos. Pero may sasabihin ako sa iyo ngayon sandali. Alam ng Diyos, hindi mo kaya. Alam ng Diyos na ikaw ay gulpi, bugbog, at walang kakayanan.
Pero ngayon, sandaling ito, mga minamahal, siya mismo ang mag-uuwi sa iyo. Siya mismo magbabalik sa iyo. Alam ng Diyos na hindi mo kayang bumalik, pero ibabalik ka niya. At pagbalik mo, doon sa lugar na yun, nandun ang kanyang presensya. Nandun ang kanyang Ark of the Covenant. Nandun muli mararanasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. And I am so very excited ngayon pong hapong ito. Dahil alam ko merong makakabalik ngayon sa kanyang dwelling place. Merong mapupuspos ngayon sa pangalan ni Jesus. Dahil alam ng Diyos na, oh Lord, di ko na kaya. Na hindi ibig sabihin na suko ka na pero alam mo sa sarili, di mo na kaya. Pero hayaan mong tulungan ka ng Diyos. Iuwi ka niya. I read yung exile ng Israel. Nangalat sila sa iba't ibang bansa. At very impossible na mga Israelita ay makabalik uli sa Israel. Even po panahon ni Hitler, mayroong mga Israelites na tumira dito sa pangunguna ni Manuel L. Quezon at sila ay hinahanting imposible na sila ay makabalik sa kanilang bayan. Pero kaya ng Diyos ibalik yung mga bagay na nawala. May sasabihin ako sa iyo, yung bagay na nawala sa iyo, kapahinga mo, i-restore ng Diyos ngayon sa pangalan ni Jesus. Yung kapahingahan mong nawala na hinahanap mo, mararanasan mo ulit sa pangalan ni Jesus. Yung ministry na tinawag ka ng Diyos, na alam mong di mo na kayang gawin, hayaan mong ibangon ka uli ng Diyos at mararanasan mo ulit gumagawa, nangangaral, nagsishare, nagpapatotoo at humahakbang sa kalooban ng Panginoon, hindi sa sarili mong kakayanan, kaya ka nakabangon. Nakabangon ka kasi binangon ka ng Diyos at ibinalik ka ng Diyos sa kanyang resting place. Kaya sabi po sa verse 13, kung may bukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo. Can you imagine sino po nagsabi na magbabangon sa atin? Ito senaryo, problema na kaya natin bumangon at magpapatuloy tayo. Pero merong problema na tatama sa iyo na kahit kailan hindi kaya ng taong makabangon uli at makapagsimula uli. Naalala ko po nung ako po ay nakukwento din ni Jason kanina bago magtapos. Bumagsak po ang ministry ko around 2016. Hindi na po ako nakapag-preach. Hindi na po ako nakapag-evangelize at nag-start ako mag-build ng family. Lagi po nagkakasakit ang aking anak at kailangan namin mag-pursue sa aming trabaho. At sa aking kalalagayan is very impossible na makabalik ako sa calling ng pagpapastor. Pero hindi ko kaya na bumalik, pero kaya ng aking Diyos na ako ibalik. At narito po ako ngayon, almost 9 to 8 years na nangangaral ng salita ng Diyos. At doon sa 9 to 8 years na yun, at kung susumamuhin po, ako po ay almost 18 or 17 years na nagmi-ministry sa Panginoon. At yung mga panong yun ay hindi madali. Maraming naganap sa buhay ko na pwedeng magpabagsak sa ministeryo ko. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Narito ako dahil sa Kanya. At makakapagpatuloy ako dahil kung sakali makatakihin ako ng kaaway, nariyan siya para ibangon uli ako. At ito'y ganun din sa inyo. Habang lumilipas ang inyong panahon sa paglilingkod, may mga pangyayari na pwedeng magpabuwal sa iyo, pero ibabangon ka ng Panginoon minsan pa. Ang sabi ng Bible, ibabangon ka niya at makikilala niyo akong si Yahweh. Meron ako na-realize every time na ako po ay matapos atakihin, i-ambush ng kaaway, kunin niya yung mga blessing, yung mga equipment para sa evangelism and crusade. Inatake yung mga offering na para sa gawain ng Diyos, mga first fruit para sa mga future event.
Kaya sabi ko, Lord, paano ko magagawa ang mga bagay na ito kung walang ganitong suporta at walang ganitong gawain. Pero salamat sa ating Panginoon. Siya ang Diyos na nagpapakilala sa akin. Every time na itatayo ka uli ng Diyos sa iyong pagkakadapa, makikita mo ang kanyang mukha. Dahil ang isang taong itinayo ay katabi niya mismo ang Panginoon. Ang pagbangon ay isang privilege na mahawakan mo ang kamay ng Diyos at kanya kang itayo sa kabila ng ikaw ay sugatan. At sa iyong pagtayo, mas makikilala mo siya at malalaman mo kung sino siya. That's why, pag ikaw ay naibangon ng Diyos, makikilala mo ang Diyos. In verse 14, hihinghan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman nyo na kung si Yahweh nagsabi nito at aking gagawin. Bago tayo magtapos, mag-altar call tayo. Ulitin ko, ni Ezekiel 37 is very impossible na makabalik na ang Israel sa kanilang bayan, pero ibabangon ka ulit ng Diyos. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, may problema kang pinagdaraanan, halos nagpabagsak sa iyo, nagpalumo sa iyo, nagpahina sa iyo ng luho. Problema minsan ang hirap solusyonan. Somebody say amen. Pero ngayong sandali, hayaan mong ibalik ka ng Diyos sa iyong sariling kalalagayan. Ibalik ka ng Diyos sa kanyang presensya. Ibalik ka ng Diyos sa kapuspusan. Ibalik ka ng Diyos sa kanyang piling. Dahil ang pinakamagandang restoration na mangyayari sa iyong buhay ay muling mabuo ang iyong resting place, ang iyong dwelling place. May mga bagay na nasira na mahirap nang ibalik. Somebody say amen. May mga pangyayari sa buhay mo na mahirap nang ayusin. Pero yung dwelling place ay kayang uling buuin ng Diyos. At doon sa dwelling place na yon, doon natin mararanasan ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. Doon natin mararanasan ang kanyang presensya at kanyang pagyakap. May mga pangyayari na problema dumating sa atin, nalilipas na lang. Pero ang pinaka-importante, hallelujah, na makabalik tayo, walang iba kundi sa kanyang presensya. Mayroong mga disciple na hindi ko alam kung babalik na. Pero alam ko, ibabalik ako ng Diyos sa revival. Mayroong mga pangyayari sa buhay namin na imposible na uling mabuo. Pero I believe na mayroong dwelling place ang church na ito. Narito ang presensya ng Panginoon. Somebody say amen. Sino nakiklaim na narito ang presensya ng Diyos? May kapahingahan sa lugar na ito. May kapuspusan sa lugar na ito. May panunumbalik na mangyayari. At can you imagine kung ikaw ay babalik ng Diyos sa kanyang kapahingahan? Ulitin ko, si Job ay inatake ng kaaway, nawasak ang kanyang kapahingahan, siya ibatbat ng sugat, ang daming problema. In the last chapter, nakabangon uli siya, na-restore ang kanyang mga blessing, na-restore ang kanyang pamilya, na-restore ang kanyang buhay uli sa Panginoon. At nais kong sabihin, pag ang Diyos ay binangon ka, pag ang Diyos ay ibinalik ka, mayroong magaganap na restoration sa iyong buhay. Muli kang aani ng pagpapala, muli tayong aani ng pagliligtas ng Diyos, muli tayong makakaranas ng revival, at ang Panginoon ay magbabangon uli ng mga lalaki at babae na gagamitin niya upang abutin ang marami pang buhay ng mga tao. Narito po ang mensahe ng Panginoon. Sino pong handang bumangon? Kung hindi mo kayang bumangon,